ng Panginoon ay patungkol po sa parables of Jesus. Noong una nagsimula po tayo sa parables of the lost o the parable of the sower, April 12. Doon po natin makikita na ang Panginoon ang nagtatanim. Amen ba? At ang nagpapalago ay ang banal na Santong Espiritu sa mga taong ang kanilang puso ay matabang lupa, willing to accept and receive the Word of God. At makikita rin po natin sa mga sumunod na parables, the parable of the wise and foolish virgin. Ito naman, binigyan ng diin sa ating mensahe. Ayan, bubuksan ng electric fan. Thank you, Brad. Napaka-sensitive mo. Bibigyan naman ng diin doon ng Panginoon, the parables of wise is be ready and be watchful. Amen ba? Tayo ay magbantay at maghanda sa pagdating ng ating Panginoon for His second coming. At sumunod sa parables, yung parables of the prodigal son. Ito naman yung lost son na binibigyan ng Panginoon lahat ng pagkakataon na magsisi because our God is a prodigal God. He has a second chance. Binibigyan ng second chance ang lahat ng tao. At pagkatapos noon, yung lost sheep, yung nawawalang tupa. Una, ang nawawalang anak, very important. And then lost sheep, iniwan yung isa, iniwan yung 99 sheep at hinanap yung nag-iisang nawawalang tupa. Because lost sheep, they cannot go back. They don't have a good direction. Kailangan ng mag-aakay. And then next, after the lost sheep, yung lost coin na akala natin walang value ang isang bagay, pero siya pa rin ay hinahanap dahil siya ay mahalaga. Tayong lahat ay mahalaga sa Panginoon. Amen ba? At pagkatapos ng lost sheep, lost coin, sumunod last week, anong message last week? The parable of the lost, hindi naman. Yun, the parable of talents. Yung talents pala, inaral natin, na ang isang talent is equivalent to 20 years of wage. Gaano kalaki yung 20 years? Ibig sabihin, it costs us 1 million. More than 1 million. Lahat po tayo binibigyan ng Panginoon ng talents. At anong gagawin natin sa talent? At pagkatapos naman, ito naman yung the sheep and the goats. So mapapansin natin sa mga parables ni Jesus, makikita natin ito sa Matthew 24 and now we're proceeding sa Matthew 25. Na ang ibig sabihin na pagdating ng Panginoon, ang lahat ay binigbigyan ng pagkakataong magsisi. At ang lahat ay binibigyan ng babala. Sabihin mo sa katabi mo, babala. Or warning. Darating na ang Panginoon. At ang message natin, ang sabi ni Jesus, ay ihihiwalay ang mga kambing sa mga tupa. Kung kayo'y nag-aalaga ng kambing at tupa sa araw, silang lahat ay nasa pastulan. Ang kinakain ng kambing at kinakain ng mga tupa ay pareho lang, damo. Tama ba? At pagdating ng gabi, ang mga tupa ay walang jacket. Dahil ang sheep, meron silang 100 sweater. Yan ang ginagamit na jacket. Kahit sa snow, hindi nila kailangang mag-sweater o mag-jacket dahil yung balahibo nila ay makakapal. Ang mga kambing, walang jacket. Masikip yung kanilang mga balat. Kaya kailangan nila ang kulungang
mainit. Kailangan sila mag-warm, unlike yung sheep. Kaya pagdating ng gabi, hinihiwalay ang kambing at mga tupa. So dito sa ating pag-aaral, makikita natin, kanina marahil nasabi yung ating mga verse. Sa Matthew 25, beginning verse 31, ito po ang pagkakasabi sa verse 31, when the Son of Man. Sino po ang Son of Man? Makikita natin ang Son of Man sa Daniel chapter 7, verse 13. Daanan ko lang, maganda po yun. Dahil si Daniel ang nagpropesiya kung kailan darating ang ating Panginoon. Saan ba yung Daniel? Ayan, sa Daniel chapter 7, verse 13 up to verse 14. Nandito po yung Son of Man na kinokol ng ating Panginoon na siya mismo yon. The Son of Man, anak ng tao. Daniel chapter 7, 13, as I watching in the night vision, si Daniel nagsabi, ito pala nandito. Behold, one like the Son of Man. Nakita ni Daniel habang nagpipray siya na yung anak ng tao. Sino yung anak ng tao sa New Testament? Si Jesus Christ. Ito po ay na-prophecy ni Daniel. More than 500 years bago si Jesus, or 800 years bago si Jesus, ipanganak sa Bethlehem. Nakita ni Daniel, as I watching in the night vision, and behold, one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Na si Jesus ay bumababa na parang anak ng tao. Talagang anak siya ng tao. Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamagitan ni Mary and Joseph, ginamit ng Diyos para isilang ang ating Panginoong Jesus. And He is the Son of Man here. Ang nakikita ni Daniel is the second coming of Christ, coming with the clouds of heaven. Bumababa si Jesus mula sa langit. As they brought Him near before Him. Ano yung next? Sa 14. Pakiclick lang. Sumunod dyan sa 14. Then, to Him was given dominion. Pinapakita na si Jesus, the Son of Man, ay makapangyarihan. May bitbit na kalwalhatian at karangalan at kapangyarihan. Then to Him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and language should serve Him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and His kingdom, the one which shall not be destroyed. Yan po ang ating inaantay. Balik natin sa slides. Na si Jesus ay makapangyarihan, bumababa sa pamagitan ng mga ulap. At pagbaba ni Jesus, ihihiwalay niya ang mga kambing at mga tupa. Sino ang mga kambing at sino ang mga tupa? Sabi mo sa katabi mo, sino nga ba? Saan ka doon? No? Kambing ka ba o ikaw ay tupa? Masarap ang tupa pagka iniiyaw o kini-curry. Masarap din ang kambing, ano? Kini-kaldereta. Minsan nga magluto tayo ng kambing. Ano? Pero hindi na topic natin. Ano yung sinabi sa verse 31? Pwede pakiclick yung slide natin. Verse 31. Ayan po yung pagbaba ng ating Panginoon. Mamaya balikan natin itong judgment.
And then yung verse, when the Son of Man comes in His glory. Sino yon? The Son of Man, si Jesus. Ito po ay sinasabi ni Jesus at kanyang sinasabi sa pamamagitan ng talinhaga. Nagkukwento si Jesus. Sabi niya rito, when the Son of Man comes in His glory and all His holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. Verse 32, all the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. Kaya si Jesus dito ay may kapangyarihan, the authority of the King. May kapangyarihan, ito lang po yung sinasabi ni Jesus that He is the coming King. Dahil ito na po yung one of the last of His parable bago si Jesus ay ipako sa krus at pagkatapos ng 3 araw na buhay na magmuli at pagkatapos ng 40 days umakyat sa langit, nakita ng mga disipulo ng Panginoon. At ang sabi ni Jesus, kung papaano si Jesus, ang sabi ng anghel, kung papaano niyong nakita si Jesus na umakyat sa langit, ganun din si Jesus ay bababa mula sa langit at bababa kung saan siya umakyat. Saan po si Jesus umakyat sa langit? Saang bansa? Sa Israel. Sa Israel. Kaya si Jesus bababa mula langit at bababa siya mismo sa Israel kung saan nandoon ang kaguluhan ngayon hanggang ngayon. Kaya pag-pray po natin ang kapayapaan sa Israel. Ang sabi ng Psalms, blessed are those who pray for the peace of Jerusalem and or Israel. And then makikita natin yung authority of the king. Sa verse 33, next verse, and he will set the sheep on his right hand and the goats on his left. Ihihiwalay ng Panginoon ang mga kambing. Nasaan yung mga kambing? Sa kaliwa. At yung mga tupa sa kanan. Bakit may separation? Dito po makikita natin na tayo ngayon ay nasa daigdig na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng pagiging makasarili, punong-puno ng pagpapaimbabaw, punong-puno ng corruption, punong-puno ng inuuna ang sarili bago ang kapakanan ng Diyos. May mga tupa at may mga kambing. And one day, the Lord will be the judge for both good and evil. Lahat tayo ay haharap kay Jesus, isa-isa tayo, at malalaman ni Jesus kung ikaw ay kambing o ikaw ay tupa. Dahil si Jesus ay may authority, the authority of the King. Bababa si Jesus, nung si Jesus ay nandito sa lupa, siya po ay maamong servant, maamong tupa. Makikita rin natin, si Jesus, kinote niya yung Isaiah 61. Pwede ba i-plus natin? Isaiah 61, ito pong Isaiah 61 ay kinote ni Jesus sa Luke chapter 4, verse 18. Pero sa Isaiah 61, makikita natin that God is the God of vengeance. The Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to preach
good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and opening of prison to those who are bound. Verse 2. Tandaan niyo yung verse 2. To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God to comfort all who mourn. Itong Isaiah 61, sa verse 2 ay may specific the day of vengeance. The second coming of Christ is the day of vengeance. Pero kinote ni Jesus sa Luke chapter 4, verse 18. Pwede pa natin i-compare natin yung verse 18 and 19 dito sa Isaiah 61. Luke chapter 4, verse 18. The same, nung si Jesus ay nagpunta sa synagogue, kinuha yung scroll at binasa ni Jesus yung scroll. At binasa ni Jesus ang scroll, ito mismo ang binasa ni Jesus sa synagogue. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Verse 19. Next verse. Yan. To proclaim the acceptable year of the Lord. Ano yung difference? Sa Isaiah 61 verse 2, to proclaim the day of God's vengeance. Amen ba? Kaya nung si Jesus, hindi niya muna pinoproclaim of God's vengeance, but to proclaim the acceptable year of the Lord. Tingnan niyo sa verse 20. Anong ginawa ni Jesus? Sinarado niya yung libro. Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, hindi pa time for my second coming, for my judgment, or my kingdom will rule on this earth. Amen ba? Then He closed the book and gave it back to the attendant and sat down, and the eyes of all who were in the synagogue were fixed on Him. Bakit tumingin sila kay Jesus? Mapapansin niyo sa verse 20. Pagbigay ni Jesus, hindi niya pinroclaim yung the vengeance of our God. Hindi pa time for God's vengeance, sabi ni Jesus. Pero it's time for me to proclaim that I am Messiah. Umupo si Jesus sa upuan na reserved only for Moses. Ayan, no? And sat down. Ano nangyari? Nung umupo si Jesus sa upo ang reserve lang sa prophet kay Moises, lahat ng synagogue may upuan silang naka-reserve para kay Moises or coming Messiah. Kaya reserve yun dahil inaantay nila yung Messiah. Kaya yung reserve na yon, nung umupo si Jesus and sat down, anong nangyari? All the eyes of all who were in synagogue will fix on Jesus. Tingnan niyo pa yung verse 21. Anong sabi ni Jesus sa verse 21? And He, Jesus, began to say, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Amen ba? Nakukuha niyo Rema revelations of Jesus. Pero sinasabi ni Jesus, hindi pa darating of the day of God's vengeance. Dahil si Jesus, nandito siya to preach the gospel, to set at liberty those who are oppressed, and proclaim the acceptable year of the Lord, but not yet the vengeance of our God. Amen ba? Kaya itong message na to,
Ito yung darating na vengeance of our God. Itong Matthew 25 na ating pinag-aaralan. Pwede ba natin ibalik sa verse 34 ng Matthew 25? Balik na natin sa slides. Then the king will say to those on his right hand, "Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Verse 34. Verse 34. Next. Yan. Then, ayan po, makikita po natin sa verse 34, sinabi ng hari na those on his right hand, yung mga tupa, ang sabi roon, they were welcome, no? Come, you blessed of my Father. Ano sabi rito? Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Ayan, from the foundation of the world. So verse 35, ito ang 35. Nagka-switch lang. For I was hungry, and you gave me food. Ayan. I was thirsty, and you gave me drink. I was stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Dito po makikita natin papaano inilarawan ng ating Panginoon yung mga tupa. Ang mga tupa, ang sabi ni Jesus, nung ako'y nagugutom, pinakain niyo ako. At nung ako'y nauuhaw, ako'y inyong pinainom. Nung ako'y dayuhan, walang matuluyan, ako'y inyong kinupkop, pinatuloy sa inyong tahanan. I was naked, wala akong damit, binigyan niyo ako ng damit. I was sick, and you visited me. Nagkasakit ako, dinalaw niyo ako. Nung ako'y nakakulong, I was prison, and you came for me. This is the mark of the sheep, unconscious compassion. Yung mga unconscious compassion, na pagka nakakita sila ng nangangailangan, parang automatic, they lend their hand. Amen ba? Yung ini-stretch forth nila yung kanilang kamay para tumulong. Unconscious compassion. Na parang automatic na hindi na kailangan ba tumulong? Na parang yung pera nila ay nasa balat. Tinutuklap yung balat bago. Alam niyo yun? Parang ang sakit, no? Pagka yung pera mo nakatikit sa balat. Nasubukan niyo na yun, magka-peklat kayo, tanggalin niyo yung peklat. O, yung langib. Di ba ang sakit nun? Pero yung unconscious compassion, parang pagkakailangan ko, sige, no? Sige, bigay ng bigay. Ayun po yung sinasabi ni Jesus na, I pray mga kapatid, mahirap talaga sa umpisa dahil likas sa atin ang ano yan? Madamot. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, madamot ka ba dati? Anong sagot mo? Dati yon. Amen ba? Mapagbigay na ako ngayon. Dahil kapag hindi tayo mapagbigay, nandun tayo sa kaliwa. Amen ba? Pagka hindi tayo patawad, nandun tayo sa mga kambing. Kung hindi tayo mapagkalinga, nandun tayo sa mga kambing. Amen ba? Baka naman yung mga aparador niyong punong-puno ng damit, umaapaw na. Ipamigay na natin yan. Maging unconscious compassion tayo sa mga walang damit. Narinig ko nga, may isang kabataan di maka-attend, wala raw damit. Diba? Ayan po yung mark of true followers of Christ. Meron siyang unconscious
compassion, maawain, mapagbigay. Amen ba? Hindi binibilang, dami ko nang binigay sa iyo, ha? Di ba? Unconsciously, bigay ka lang ng bigay. Dahil napapansin ko, every year, pagka yung cabinet, pagka puno na, sabi ni Sister Evelyn, di ko na maipasok yung mga damit mo. Di tinanggal ko, siguro 1/4, kalahati, pinamigay ko. Tapos ngayong, ano na ngayon, May, umaapaw na naman. Iba, pamigay na yan. Ibig sabihin, the more you give, the more you will receive. Kaya hindi ka mauubusan, mga kapatid. Tandaan niyo yan. Kapag ka ikaw ay, yung word, ang ganda ng word na yun, no? Hanapin niyo sa Google search, unconscious compassion. Unconscious compassion. Yung unconsciously, wala sa sarili mo, basta bigay ka lang ng bigay. Aawa ka, bigay ka lang ng bigay, napapatawad ka, na parang ang bait-bait mo. Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, dapat ganyan, parang ang bait-bait mo. Ang bait mo ngayon, ha? Maging ganyan tayo, katulad ni Jesus. The mark of the sheep is unconscious compassion. Amen ba? Next verse. 37. Tatanungin natin si Lord. Then the righteous will answer him saying, Lord, when did we see you hungry? Kailan ka namin nakitang gutom, Lord? Ikaw pa nga yung nagmumultiply ng tinapay. Yung 2 isda, 5 tinapay, ginagawa mong 5,000. More than 5,000 men ay napakain mo. When did we see you, Lord, hungry and feed you? Or thirsty, nagutom ka, o nauhaw ka, na pinainom ka namin, Lord? When did we see you stranger? Kailan ka naging wala kang matuluyan at pinatuloy ka namin, at kailan ka naming nakitang walang damit at binigyan ka namin ng damit? Nangyari ba kay Lord yun? Hindi, di ba? Dahil si Jesus, nung pinanganak, milyonaryo na siya dahil binigyan siya ng gold, frankincense, and myrrh. Kaya hindi natin pwedeng sabihin si Lord ay pulubi. Actually, nag-abroad pa nga sila sa Egypt for more than 5 years. Nag-stay sila sa Egypt, 5-star hotel. And then after 5 years, bumalik siya sa Jerusalem. And then after on his 30th year, nag-start siya sa ministry. Kaya si Jesus, never siyang naging pulubi. Ano sinabi ni Jesus sa 38, 39, next verse? And when did we see you sick? Kailan ka nagkaroon ng sakit, Lord? Or in prison and come to you? Anong sagot ni Jesus dito? And the king will answer and say to them, assuredly, I say to you, inasmuch as you did to the one of the least of these brethren, you did it to me. Ano sinabi ni Jesus dito? Tingnan mo yung katabi mo. Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapatid, ginawa mo kay Jesus. Amen ba? Lahat ng nandito sa church, specific si Lord, to the least of my brethren. Marahil pwede tayong mag-feeding program sa Kupang, di ba? Mag-outreach tayo dito sa Diego Silang, sa mga barangay. Mamigay tayo ng ayuda, mabigay tayo ng panggasolina sa mga jeepney driver. Pero specifically, si Jesus, binibigyan niya ng emphasis yung mga nasa church. Amen ba? Okay lang tumulong tayo sa iba, pero bigyan natin ng priority what Jesus told us to do. Ang sabi ni Jesus, assuredly, sinasabi ko sa iyo, katotohanan.
Kung ano man ang tulong na binigay mo sa pinakahamak kong kapatid, ay ginawa mo sa akin. Baliktarin natin, negative. Kung halimbawa, sinalbahe mo ang aking kapatid, ang sabihin ni Lord, ginawa mo sa akin. Diba? O pinagwikaan mo ng masama ang iyong kapatid, ano sabi ni Jesus? Ginawa mo sa akin. Natatandaan niyo si Paul? Nung siya ay papuntang Damascus, tinamaan siya ng matinding sinag ng araw at sa lakas ng sinag ng araw, siya ay nabulag, nahulog sa kabayo. At ang sabi ni Jesus kay Paul, Paul or Pablo, bakit mo ako inuusig? Paul, why have you persecuted me? Anong sabi ni Paul? Lord, sino kayo? Ako si Heso Kristo, ang iyong inuusig. Kaya kapag ka nagsishare tayo ng Word of God sa mga kaibigan natin, kaklase, kamag-anak, pag sinasabi sa'yo, wala kaming time sa Word of God, sinong inuusig? Hindi kayo. Si Jesus. Amen ba? Ginagawa nila ito kay Jesus. That's the mark of the sheep, unconscious compassion. Verse 40, next verse, 41. Then he will also say to those on the left, ano naman ang sasabihin ng Panginoon sa mga kambing? Depart from me, you cursed. Sinusumpa ng Panginoon. This time is the day of God's vengeance na. Di ba dati sinasabi ni Lord, I have compassion. Lord, forgive them for they do not know what they do. Nagpapatawad si Jesus. But this time, curse now on them. Ang sabi ni Jesus, depart from me, you curse, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry and you gave me no food. I was thirsty and you gave me no drink. Saan daw papunta yung mga kinurse na kambing? Everlasting fire. Kanino hinanda yun? Sa mga demonyo and his angels. Sa Ezekiel, makikita nyo si Lucifer. Sabi mo sa katabi mo, Lucifer. Kilala niyo si Lucifer? Ang ibig sabihin ng Lucifer is morning star. Ganda pangalan, di ba? Morning star. Sa Tagalog, tala sa umaga. Ikaw ay tala sa umaga. Para kang talang bumagsak sa langit. Dahil si Lucifer ay tala sa umaga, bumagsak sa langit. At naging demonyo. Kaya pag sinasabihan kang ikaw ay tala sa langit, hulog ka ng langit, sabihin mo sa nagsasabi sa iyo nun, si Lucifer yun. Amen ba? Hulog siya ng langit. Hinulog siya ng langit si Lucifer. Bakit po siya hinulog ng langit? Isipin niyo sa langit, ganito Sunday service. At si Lucifer nag-worship lead. Meron siyang banda. At sa kanyang pag-worship lead, ang sabi ng Ezekiel at ang Isaiah, makikita niyo yung mga scriptures na yon, out of his body ay lumalabas ang iba't ibang klase ng musika. Pero anong nangyari kay Lucifer? Nagmataas si Lucifer. Gusto niya, sabi niya, gusto kong maging katulad ng Diyos. Gusto kong umakyat sa kataas-taasan. At nag-recruit siya ng 1/3 ng mga angels. Sa siyam na angels, ilan ang 1/3? 3. Okay? Sunday service, ano yung itsura ng Sunday service kaya sa langit nun? Ha? Bawas yung 1/3. Siguro sabi ni Lord,
O, nasa na si Lucifer? Ayun po, nagwiwelga, nagpipikit, protesto ho. Ibagsak daw ang nasa kasalukuyang administrasyon. At nagsama siya ng 1/3. Bakante, yung mga upuan sa langit ng mga angels. Ilan po ang angels sa langit? Sa Revelations chapter 5, specifically sinabi ni John, I saw angels, 10,000 of 10,000 of 1,000 of 1,000. 100 billion angels. Ilan ang nawala kung 1/3? 333 million angels. Tama ba? 33 billion. Daming angels, no? Kaya pala, ang daming demonyo. Ha? Kaya sabi ni Jesus, pinaghandaan sila yung 333 billion fallen angels, dinala po sila doon sa everlasting fire. Kasama si Satanas, Lucifer, para sa kanila. Kaya pagdating ng langit, yung mga ship, kayo ba yung ship? Aakyat tayo sa langit. Amen ba? Yung mga bakanting upuan na iniwan ng mga angels. At yung pwesto ni Lucifer, siguro mag-uunahan kayo, doon na lang ako sa pwesto ni Lucifer. Kaya lang, delikado. Di ba? 333 billion bakante. Ilan ang population dito sa Earth? 8 billion. Wala pa sa 1%. Tama ba? Wala pa tayo sa 1% ng bakante para mapuno ang langit. Amen ba? Baka mas marami pang napupuno doon sa everlasting fire. Amen. Kaya ito po, ihiwalay ng Diyos, katulad nung hiniwalay ng Diyos yung mga fallen angel with His own angel. Kaya pagdating ng langit, mga kapatid, tayong lahat na unconsciously, with compassion of helping others, especially those who are working for the saints in the church, tayo mismo ang pararangalan ng Panginoon. For I was hungry. Ito naman, huhusgahan ng Panginoon yung mga taong hindi nag-respond sa tawag ng Panginoon. For I was hungry and you gave me no food. I was thirsty and you gave me no drink. Verse 43. I was stranger and you did not take me in. I was naked and you did not clothe me, sick in prison and you did not visit me. The misery of the goats. The misery of the goats. Ano ang mangyayari sa mga kambing? The sin of omission. Ano yung sin of omission? Yung sin of omission, alam mong tama, hindi mo ginawa. Sabi mo sa katabi mo, ang tama ay dapat gawin. Pag hindi ginawa, nagkakasala. That is the sin of omission. Amen ba? Kaya yung sin of omission, ang gumagawa niyan ay mga kambing. Mga kambing may ingay di ba? May, ano? Eh yung mga sheep, mga tupa, ano? Hindi ko pinagandaan kung anong difference doon. Huwag na natin pag-aralan. Baka magkamali ako. Amen ba? Basta't yung sin of omission, mga kapatid, ay ginagawa ng mga kambing at tayo ay hindi kambing. Amen. Praise the Lord. Last two verse. 45, next verse.
Then he will answer them, saying, Assuredly I say to you, inasmuch as you did not do it to the one of the least of these, you did not do it to me. Ayan, inulit ni Jesus, di ba? Kapag ka hindi natin ginawa yung tama sa mga lingkod ng Panginoon, yung mga sumusunod sa Panginoon, ay hindi rin natin ginawa kay Jesus. Gusto niyo matuwa si Jesus? Tumulong tayo sa kapwa. Amen? Bigyan natin ng damit yung walang damit. Bigyan natin ng pagkain, walang pagkain. Dalawin yung may sakit. Pag-pray yung mga nahihirapan sa buhay. Arugain yung nangangailangan. And then sa verse 46, and this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Kaya makikita po natin, may next verse po dito, si Jesus will be coming. Next slide. Dito sa screen na makikita ninyo, bababa ang ating Panginoon. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, 18, sa pamagitan ng trompeta, iihipan ng anghel, maririnig nating mga tupa ng Panginoon. At tayong lahat ay sasalubungin ni Jesus sa alapaap. Kung paano si Jesus, sinabi ni Daniel that the Son of Man will be coming with a clouds. Tayo rin ay dadagitin ng Panginoon. Tayong mga tupa, ihiwalay ng Panginoon. Sino matitira? Mga kambing. Mga kambing may iwan. At pagdating po natin sa alapaap, sasalubungin tayo ni Jesus at tayong lahat ay dadamitan ng tinatawag na glorified body. Ano po yung glorified body? Yung katawan ni Jesus, nung siya ay nabuhay, namatay, pagkalipas ng 3 araw, nabuhay na mabuli, siya ay nagkaroon ng glorified body. Hindi na nabubulok na katawan. We were designed to live for eternity. Yun ang plano ng Panginoon sa atin. Kaya pagdating natin sa langit, sasalubungin natin ni Jesus, may iwan dito ang mga kambing. Yung mga kambing, sino yung mga kambing? Yung mga hindi, ayan. Yung mga, yung mga hindi tumutulong, yung mga madadamot, hindi kumakalinga, walang pakialam sa kapwa, ayan, makasarili, ayan. Kaya ang tamaan ay magbago. Pagdating sa langit, mga kapatid, sasalubungin tayo ni Jesus at magkakaroon tayo ng tinatawag na wedding banquet. Yan po yung topic next Sunday. Hindi ko na bibigyan ng diin. Ano? Magsi-celebrate tayo for 7 years. At dito naman sa daigdig, sino na iwan? Mga kambing. Ayan. Okay lang sana kung kakaldereta. Babagsakan sila ng bloke ng yelo. Nakita na kayong bloke ng yelo? Yung hinihila, ang bigat-bigat. Uulan ng ganong yelo. Babagsak sa mga ulo nila yon. At hindi lang yon. Yung tubig na lalabas sa gripo nila, dugo. Wala sila may inuming tubig. At yung marami pong mga famine at magkakaroon napakatinding init, magkakaroon ng taggutom at lalabas yung 666 at mag-ahari-harian siya ng 3.5 years. And then on the middle, sasabihin niya siya yung Antichrist. At pagdating ng 7 years, tayong nasa langit, pagkatapos nating mag-celebrate, amen ba? Sa banquet. Yung highlight nun, i-share sa atin next week.
babalik si Jesus, second coming of Christ here on earth. Sino kasama niya? Tayong mga tupa. Amen ba? Tayong mga tupa, bababa tayo ulit dito sa daigdig. Dito, specifically sa earth. At maghahari si Jesus ng 1,000 years. Millennium years. E anong mangyari sa atin dito? Siyempre, tayo yung mga alipores ni Lord. Hindi ko alam kung anong mga position natin pagbalik natin dito sa daigdig. And I do believe, ini-imagine ko, di ba ang mga angel, nakakapunta sa langit, si Gabriel, di ba? Archangel. Sino pa ba mga angel ni Lord? Michael, di ba? Sino pa? Gabriel. Oh, warring angel si Michael. Gabriel, messenger. Umakyat sila sa langit, bumabat sa lupa. Ano sinasakyan nila? Yung jet ba ni Elon Musk? I do believe, para tayong mga angel, may pakpak tayo. We can go to heaven and we can go back here on earth. Diba? Ang ganda na, exciting yung life natin. Ano? At di na tayo magugutom. Ayan ang design ng Panginoon sa atin. We will live for eternity. Kaya ayaw nating tayo lang ang maligtas. Kinuha ko lang yung some of the slides ni Pastor Sunny. Next. Hinalintulad yung cursed na goat and blessed sheep. Makikita natin dito, yung curse na goat, ito po yung ayaw magbigay ng pagkain. Ang tawag doon? Madamot. Hindi nagbibigay ng drink. Ang tawag doon? Masiba. Ayaw magpatuloy sa bahay. Anong tawag doon? Masungit, no? Clothe me not. Ayaw magbigay ng damit. Ayaw magbisita. Ito naman yung blessed in heaven. Nagbibigay ng pagkain. Gave me food. Gave me drink. Took me in. Clothed me in. Visited me. Noong 1937, pwedeng pakita natin slide. Next slide. Ito ang sinabi ni Jesus na Philippines was used by God to save 1,200 Jews. That was the true light which gives light to every man coming into the world. He was in the world and the world was made through him and the world did not know him. Next slide. Makikita po natin dito sa next slide na ang mga Hudyo, 9 million Jew sa Europe. Ilang million ang Jew sa Europe? 9 million. Yung 6 million na Hudyo sa Europe ay pinatay ni Hitler. 6 million. Napakarami. Kalahati ng populasyon sa Metro Manila pinatay ng mga Nazi, mga German, at ang namumuno, si Hitler. Nawala yung kanilang ari-arian, nawala yung kanilang negosyo, kinamkam ng mga Germans, mga taga-Europe. Nawalan sila ng identity na sila ay may rights sa isang bansa. And then, ano ang ginawa ng Pilipinas? Isipin nyo, 9 million ang population ng mga Jew sa Europe, 6 million pinatay ni Hitler sa isang, ang tawag doon? Gas chamber. Dadalhin sila sa tren, hindi nila alam doon sa tren, papatayin na sila. At sinusunog sila isa-isa. Ang hirap patayin 6 million, no? Siguro mga ilang libong tao mapapatay mo lang sa isang araw. Siguro pagod na pagod sila pumatay, ano? Grabe.
Pero may isang bansa, next slide, na kumupkop sa mga Hudyo. Next slide. Eh, mga Jew, nasa Jewish prison. Diba? Holocaust, si Adolf Hitler, na yung anti-Semitism. Hanggang ngayon, sa Middle East, di ba? Gusto nilang ubusin, maging ang Iran. Sino ang ginagamit ng Iran? Yung Hezbollah, na nasa Lebanon. Yung nasa Israel, yung nasa Gaza na Hamas, yung mga ISIS. Isa lang ang gusto nilang sabihin, pati sa mga gathering nila, death to America, death to Israel. Until now, nandun pa rin yung spirit ni Hitler, di ba? Spirit of the devil. Pero may isang bansa sa Asia ay Pilipinas. Kinupkup natin ang 1,200 Jew. Nag-issue ang ating presidente na si Manuel L. Quezon ng 10,000 visa na kung sino ang mag-a-apply ng trabaho sa Pilipinas. Ang yabang natin, no? Kala mo, no? May trabaho. Yung mga gustong mag-apply ng trabaho sa Pilipinas, bibigyan namin kayo ng 10,000 visa. Yung first batch, 1,200, pinagawan ni Manuel L. Quezon ng tuluyan sa Marikina, kung saan kami nakatira. Wow, diba? Kung nasaan ang City Hall ng Marikina, nandoon ang place ng 1,200 Jews. Amen ba? At yung 10,000 na Jew na nasa isang malaking barko, pagdating sa Pilipinas, dahil may mga kontrabida, pero namatay na sila, sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Isang lumabas sa history, si Emilio Aguinaldo. Hindi si Brother Emil, Isa siya sa nagsabing, hindi natin dapat papasukin ang mga refugees at baka kupin nila ang ating mga lupa. Isa doon, si Emilio Aguinaldo. So nasa Mindanao na, pero pinabalik pa ulit sa Europe. Maging sa Amerika, nasa Amerika na sila, yung mga politiko, tinaboy sila. Pero bukod tangi ang Pilipinas. Amen ba? Kinupkup natin ang mga Jew para tayong mga sheep. Amen ba? Kinukupkup natin ang bayan ng Panginoon. Palakpakan po natin si Jesus. Kaya pwede tayong magpunta sa Israel walang visa. Kailangan nyo lang pambili ng ticket ng eroplano. Yun nga lang, medyo mahal, ang ticket. 100,000 yata, o ngayon 150,000. Pero anytime, pwede tayong magpunta sa Israel dahil open tayo sa bansang Israel. Every year, ina-acknowledge nila ang ginawa ng Pilipinas. Yung 1,200 na yan, yung 1,200, ang sabi ron, 10,000 na yung mga nabubuhay because of that 1,200. Dumadami ang mga Hudyo. And every year, they acknowledge what the Philippines has done for them. Unconsciously compassion ang Pilipino para sa mga Israelites. Amen ba? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Ano ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 8 verse 21? Matapos na po tayo. And it was told him by some who said, your mother and your brother are standing outside desiring to see you. But Jesus said, my mother and my brother are those who hear the word of God and do it. Yung mga kapatid ng ating Panginoon at ang mga nanay ng ating panahon, sa kasalukuyang panahon, ang nanay ng ating Panginoon, ay yung mga taong ginagawa ang inuutos ni Jesus. Next verse, John 10, verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me,
and I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Hindi na tayo maagaw ng kaaway. Because we are followers of Jesus. Ephesians chapter 8, verse 8, "For my grace have been saved through faith, and not of yourself. It is the gift of God, not of your works, lest anyone should boast." Last verse, Ephesians chapter 8, verse 10, "For we are workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Tayong lahat ay tinawag ng Panginoon para gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Dahil tayo ay mga tupa, tayo ay hindi mga kambing. Ang mga kambing saan dadalhin? Sa impyerno. Ang mga tupa saan dadalhin? Sa heaven. Amen. Praise the Lord. Galing. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Let's sing a right song for the Lord. Mga music ministers. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po ay pumikit. Taas po natin ang ating kamay. At sumunod po tayo sa panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Jesus, tinatanggap ko po ang iyong salita. Marami pong salamat sa kaligtasan. Marami pong salamat, ibinilang mo po ako sa mga anak ng Diyos, tupa ng aking Panginoon, na ililigtas mo at isasama mo sa iyong kaharian. Marami pong salamat, tinatanggap ko si Jesus. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking kasalanan. Tulungan mo ako gawin ang kalooban mo, maging mapagbigay, maawain sa kapwa, matulungin, masunurin sa Diyos, masunurin sa lipunan, at masunurin sa mga nakakataas sa akin. Pinupuri kita, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang po ang mananalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Father, in the name of Jesus, save us from the works of the devil. Like what you have prayed for your disciples. Sinabi mo, Panginoon, na lahat ng mga ibinigay mo sa akin, sinabi mo sa Ama, huwag nawa maagaw ng kaaway at maging isa kay Jesus upang kaming lahat ay maging isa sa Diyos. Help us to be united in one spirit, one goal, one mind, one soul, and one purpose. To be a follower of Christ, to lead people for Christ, and to bring one soul for the Lord. We thank you, Father God. We praise you. We honor you, Jesus. Hallelujah. Let's sing that song. Hallelujah. Hallelujah.
kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Panginoon, maraming pong salamat. You have chosen us. Katulad ng sinabi ni Jesus, Lord, the Spirit of the Lord is upon us, upon me. For we are chosen to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to set at liberty those who are oppressed, and proclaim the acceptable year of the Lord. Panginoon, kung sino man sa amin, Panginoon, ang nasa tanikala, O Diyos, pakawalan mo kami, O Diyos, at gawin mo kaming masunurin katulad ni Jesus. At kung sino man sa amin, Panginoon, ang nahihirapan sa buhay, I curse the works of the enemy. The spirit of poverty, I break it in the name of Jesus. Winawasak po namin ang espiritu ng kahirapan sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, at pinapakawalan po namin ang katagumpayan, ang kasaganaan ng Panginoon. And we are called blessed by God. Blessed wherever we go, we will be blessed. Whatever we touch, we will be blessed. Whatever we put our hands into, the Lord will bless the works of our hand, because we are now in the Lord's hands. Hallelujah. Thank you, Father God, for answering our prayers. At kung sino man ang hindi pa saved sa aming pamilya, I declare, Lord, you said in your word, as for me and my house, we will serve the Lord. Believe on the Lord Jesus Christ. You will be saved, and your family and your entire household will be saved in Jesus' name. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. We praise you. We honor you. All the glory belongs to you, Jesus. All the praise. Hallelujah. Ang lahat iyong tinanggap.